Sa panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr., ganun po makakatatlong taon na po tayo. Kaya bilis-bilis pag may time. Kasi paggising mo yan, bukas makalawa, ano ba ang aking na-accomplish? Di pa pwede pa banching-banching ka lang at puro ka lang pabibigay doon sa mga alipores mo. Otherwise, mag natapos ka ng 6 years, eh baka masumbatan ka. Di ba? Na ano ba din ang ating major na na-accomplish dito? Yes. Sa loob po ng panunungkulan ng Pangulong Marcos, magmula noong June 30 ng 2022 hanggang ngayon, ito ang pinakamabilis na bagsak. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa problema para sa issue ng bayan, ating pag-usapan. Anong problema? Sabagay, pwede rin problema ng bayan dahil problema naman talaga ng bahay ito, ng bayan to, di ba? I hate wag ka kasi magda-drugs. O hindi, pasensya na kayo, medyo na-delay yung upload natin. Saka kung mapapansin nyo, meron tayong ilang beses natin in-upload. Kasi minsan hindi pumapalo eh. Putsay, na-atake na naman tayo ng mga support group ng mga makakabilang grupo eh. Binabanatan nila tayo dahil kung mapapansin, naka-shadow ban na naman yung mga yung videos ko kanina. Grabe, 1 oras, wala pang 1,000 yung nanood. Hindi. Alam mo, pagka YouTuber, depende doon sa yung sa analytics ko, talagang pag 1 oras na nakakalipas, marami na nga nanonood. Pero this time, shadow ban tayo, nire-report yung page natin. Kaya mga kayon, pagka dumaan dito tong mga video ko, paki-like, share, subscribe nyo na rin, ha? Kasi talagang sinashadow ban tayo, minamas report tayo. Anyway, magandang umaga ay gabi sa inyong lahat, ha? Today is January 18, araw pa rin ng Sabado. At unang-una, syempre, pasalamatan muna natin yung mga regular viewers natin na regular tumatambay dito at mga regular na nakikinig dito sa programa natin. Shoutout sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa pagtangkilik at pagtambay dito. Pati na rin yung mga andi dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Attendance check po muna tayo mga kayo. Bilisan na natin na onte. Kung saan man kayo naroroon at nanonood dito sa programa natin, paki-comment naman dyan sa baba. Watching from Sweden, UAE, Abu Dhabi, Dubai, Japan, Hong Kong, Singapore, etc. Pati na rin sa Pilipinas, watching from Bulacan, Cavite, London, Pangasinan, Pampanga, Laguna, etc. Okay? Nang sa ganun, malaman natin kung saan naabot yung video natin. And at the same time, magkaroon din tayo ng YouTube engagement nang matalo natin yung mga nagmamass report sa atin at hindi na tayo nasa shadow ban. Kasi napaka-imposible. Wala pang 1 oras. 1 oras na nakalipas, wala pang 1,000 yung mga nanood. Imposible talaga yun, di ba? Talagang, grabe. Kanina hindi umubra yung ganun ko, shadow ban pa din tayo eh. Okay mga kayo, ito na. Since na tinatangkilig nyo naman ng Joe Malone at alam nyo naman na hindi naman tayo fake news at hindi naman tayo nagbabalita ng mga fake, pag-usapan na rin natin galing sa SMNI. Dahil lately, merong mga nagsisirculate around dun sa SOCMED, lalo-lalo na sa Facebook, na talagang sa sobrang, alam mo yon, sa sobrang frustrated nila na sirain ang mga Duterte, hindi nila masira-sira dahil nabigo na sila sa impeachment, gawa ng hindi na umuusad at ilan na rin yung mga kongresista na sinasabi na hindi na nga raw talaga aabot, gaya ni Congressman Benny Abante, sinabi niya doon sa interview na hindi na nga aabot at baka hindi rin niya tanggapin kasi nga hindi aabot kasi nga by June 25 tapos na yung 19th Congress, magkakaroon na ng 20th Congress, kaya talagang tapos election pa, so yung time constraint talaga yung tinitignan nila na talagang hindi na aabot. So negative na yung impeachment, yung ginawa ng mga makakabila, ng mga kalaban, yung kaso na lang ang i-erase, yung kaso ni yung kaso ni kay Sara at pati ni kay Duterte at ngayon naman yung fake news na ginagawa nila. So hindi na sinisira yung Duterte, sinisira na pati Davao. O di ba nakakatawa? Aba, matindi! Yun na nagda-drugs. I hate Yun na nagda-drugs. Biri mo, galing no? Kung tanga kang audiences, kung tanga kang viewers, mapapaniwala ka eh. 'Di ba? Kung talagang hindi ka mahilig magmasid. Kaya ako lagi kong sinasabi dito sa programa ko, kaya paulit-ulit eh. Alamin nyo kung sino yung papanoorin nyo. Kung alam nyo fake news ang Joe Malone TV, at kung sasabi nyo na wala na itong sense, wala nang kwenta yung pinag-uusapan natin dito, huwag na kayo manood, di ba?
Pero confident ako eh. Confident ang inyong lingkod na talagang ang pinag-uusapan natin dito, may sense naman, di ba? Valid naman, di ba? Hindi tulad nito mga nagpapakalat na fake news na kesyo congested daw yung traffic sa Davao, tapos may picture pa, pero pag nakita mo yung picture, sa EDSA, di ba? Imagine kung hindi ka familiar sa EDSA. Kung hindi ka familiar sa EDSA, tapos nakita mo, tapos may caption na congested traffic, heavy traffic sa Davao, tapos ang background EDSA, mapapaniwala ka, di ba? Eh, ang Davao, alam naman natin na hawak-hawak ng Duterte yan. Talagang nilinis nila yan, malinis sa Davao. Marami, may babasahin tayong comment. Di ba? Kaya ito mga nagpapakalat ng pages na to, inako talaga, sana wag niyong tangkilikin at pakireport na rin yung mga pages na yan. Kasi walang maitutulong yan. Dahil yung fake news na yan, baka mamaya mabasa pa yan ng isang hindi aware, hindi mulat, hindi dilat, at hindi siya conscious na kung ano yung nangyayari sa gobyerno natin, mapapaniwala siya. Malamang masasabi niya, pangit pala sa Davao, traffic, di ba? Eto na, SMNI, mga banateros, binanatan yung mga fake news na yan, lalo-lalo na yung nagpapakalat ng traffic na yan. Issue ng bayan, ating pag-usapan. Doon sa fake news, partner. Sige. Oo. Itong fake news na to, itong Tom na ito, kaya dalawang Tom, kaya Tom, kasi dalawang Tom ang may-ari. Tom Sendana, tapos Tom Schwartz mo may-ari. Ito ay nakabase po ito sa Amsterdam. Now, ang question dito, nasa Amsterdam ka, paano mo malalaman kung ganun nga talaga, ka-traffic ang Davao? So, kanina, katulad na sa kwento ni Consoli, from Pasig, pupunta dito sa Makati, biyahe namin 2 oras. O pwede yung biyahihin ng 25 to 30 minutes, pero inabot kami ng 2 oras. So bakit hindi natin pag-initan yung traffic talaga dito na totoong nangyayari? Yes. Bakit pinag-iinitan natin yung traffic ng rush hour dyan sa Davao na alam naman natin na kahit anong syudad, kahit anong probinsya, pag rush hour, nagkaka-traffic talaga dahil nagkakasabay-sabay, lumalabas ang school, lumalabas ang mga nagtatrabaho, at lumalabas yung mga nag-uupisina. Magkaka-traffic po talaga. At kung kami nag-vlog tayo, tinanong natin kung traffic ba talaga dyan sa Davao, ang sagot nila pare-pareho. Pag rush hour, from 3 to 6, nagka-traffic talaga kasi doon lumalabas yung mga nagtatrabaho. Kaya, eto nga halatang halata na ito ay paninira sa mga Duterte dahil ang Davao ay konektado sa mga Duterte. Nakadikit na yan sa pangalang Duterte ng matagal at alam natin kung ano ang nangyayari, anong achievement ng Davao City. Kaya nabasa nga natin kanina na ang Davao ang nag-iisang syudad sa Pilipinas na walang utang. Kaya hindi nila na matira hindi nila masiraan sa ibang bagay. Ngayon, nakasilip sila ng pagkakataon sa pamamagitan ni Tom yung traffic na wala namang katotohanan kasi nungalingan dahil dun sa picture pa lang na pinakita natin kanina nasa EDSA, doon pa lang alam na natin na kasinungalingan, fake news, ito pinagagawa nila at alam natin 100% ito ay paninira sa mga Duterte para mawala ang amor ng tao sa mga Duterte at hindi sila iboto at hindi sila suportahan. Pero nagpapasalamat tayo dahil ang mga tao ngayon ay nag-iisip, nagre-research, nag-aaral kung ano talaga yung tunay na kalagayan ng ating lipunan, kalagayan ng ating bansa, at wala. Hindi mo maitatanggi, hindi mo maitatago kung sino talaga ang lumalapas tanganan sa ating bayan na walang iba kundi itong mga kroko dyan na naghahari-harian ngayon at lumulustay sa pera ng bayan. At wala na, makakapal na to, parang hindi na tinatablan ng hiya talaga So, may nakakwentuhan tayo kaninang matalino Yun pala talaga ang balak nila. Ubusin ang pera ng sambayan ng Pilipino. Grabe, no? At yan daw po ang utos noong nakaraang administrasyon ng Amerika. Yun daw ang utos. Kaya anong ginagawa nila? Gusto nila talaga pahirapan ng Pilipinas. Yun lang po sa akin. Ikaw, partner Jay, kung sakali na nasisira ang pangalan ng tatay mo dahil sa tsukin mo, anong gagawin mo? At sinisira yung syudad kung saan ka lumaki nang walang katotohanan. Doon mo na ako sa mag-tsukin. Lasunin mo. Para tapos na yan. Iba talaga siya. Oo, lasunin mo na. Kaya magsabay-sabay na kayo lahat. Magkaubos-ubos na yung mga buhaya dito sa lipunan. Pwede nyo. Yung doon sa ngayon ko lang nalaman. Na pwede naman pala tayo magmayat-maya pumunta ng Davao. Hindi nyo na lapit lang pala MRT lang tsaka Guadalupe, EDSA. Asan yung picture? Tingnan nyo, MRT. Tapos EDSA, Guadalupe. Ang lapit lang pala ng Davao sa atin. Davao pala yun saglitan lang pala yung biyahe doon. Ito namang Philstar, hindi nyo agad sinabi sa amin na ganun pala kadali, ganun lang kadali bumiyahe. Yung Philstar, meron post, hindi ko alam kung sa Philstar talaga Ito, kinonfirm lang ni Jay, ni Sir Jay, na yung Philstar nag-post din na yun nga, traffic nga sa Davao. Tapos ang picture sa EDSA, sa Guadalupe. Kaya talagang pinatakti yun Pinatakti yun ng mga comment doon sa babae na talagang anong intention mo? Bakit magka-caption ka ng ganun? Tapos ang picture mo
EDSA Guadalupe, pero sinasabi mo, traffic, and heavy traffic ang Davao. Di ba? Anong intention mo? Anong gusto mong isipin ng tao? Di ba? Gusto mong isipin ng tao na, ay, traffic pala sa Davao. Paano na lang kung hindi na matatalino yung mga tao ngayon? Lagi ko sinasabi to, marami tayo na aware kung ano yung nangyayari sa politics, pero mas marami pa yung mga hindi nakakaalam, yung hindi aware, yung walang pakialam na sa politics natin. Kaya pagka sila nakakita, maniniwala sila. Lokin natin yung One News, ha? One News, isa rin sila. Hindi lang One News, pati yung ABS-CBN. Nagpakalat din ba sila? Oo, meron lahat sila, halos lahat sila. Grabe, di ba? Grabe, hindi namin akalain. Biruin nyo ilang buwan kami tumagal sa Davao. Ilang beses kami pabalik-balik sa Davao. Hindi namin nakita yung EDSA Guadalupe doon. Pangalawa, hindi rin namin nakita ang MRT doon. Wala kaming nakitang MRT at wala kaming nakitang bus lane sa Davao. Paano nangyari yun? No? At ito pa pinakamalapit dyan. Ang pinakamalapit dyan, sorry sa words na to, pero ang tanga nyo. Gagawa na nga lang kayo ng fake news, hindi nyo pa inayos. Okay sana Kung yung balitang traffic sa Davao, kung kasagsagan nung nilusob ni Torre yung KOJC, alam mo kung bakit? Nakabalandra yung mga sasakyan ng mga polis doon sa labas ng KOJC compound. Diba? Kung yung time na yon ginawa nila, yan pwede pa Maniniwala pa Kaso, sa panahon nung ngayon, wala nang nangyayaring, alam nyo yung panahon ng nilusob ni Diwata, ni Torre, etong KOJC, alam nyo ba yung mga truck ng mga polis? Halos sakupin ng kalahati ng kalsada doon sa Davao, sa harap ng Kingdom. So, nung panahon na yun, kung yun sana ginawa nila, okay pa kahit papano. Maniniwala pa. Tapos, eto pa, sa susunod, pag magpipicture kayo, hindi naman yung EDSA Guadalupe at yung MRT tsaka bus lane. Walang bus lane sa Davao. Minsan yung sinasabi ko sa inyo, huwag niyong tularan yung leader niyong laging tulog. Ayan tingnan Ayan hindi pa yan. Yung isa pa, meron pa sa Clean up lang yan kasi. Oo nga. Paano? Ayan. Davao yan. Ayan po, yung tulay na yan, sa Guadalupe Bridge po yan. Yung patawid yan ng MRT, pababa yan ng Boni, tulay na po yan. Yung mga billboard dyan na malalaki, makikita nyo dyan, pagtawid mo dyan, pagkalagpas mo dyan sa footbridge na yan. Guadalupe po yan. Yan lang, puntahan nyo. Kahit ngayon, puntahan nyo. Ganyan na ganyan. Tapos yung MRT, pinakamalapit dito, may bus lane na sa Davao. Yan. Diba? Ang galing, no? Tayo, ilang buwan tayong tumagal doon, di natin nakita yan. Ganun kabilis ang Ganun kabilis. Grabe, di ba? Ganun na lang, ganun na yung level. Ganun na yung level ng ganun na yung level na gusto nilang siraan yung Davao, na may ranking pa silang nalalaman. Well, sa Pilipinas, siguro naman lahat naman may traffic, no? Depende na lang, heavy traffic, slow traffic, di ba? Yung iba may hintay mo, yung iba magpapatay ka ng makina, lalo na pagka rush hour, di ba? Pero yung normal days na hindi naman rush hour, siguro hindi may times na petex, may times na hindi ka mata-traffic, di ba? Pero sa Maynila, traffic din. Rush hour man o hindi. Pero kung alam mo yung mga daan-daan, yung mga pasipasikot, syempre kung dadaan ka sa mga main road, kasabihin mo dyan yung mga public utility jeep, yung mga bus, yung mga kuliglig. Given na yun. Given naman yun. Huwag ka nang maniniwala na walang traffic sa Pilipinas. Syempre meron. Oo. Pero depende sa kanong oras, saka depende kung alam mo yung mga pasikot-sikot, saka depende sa lugar. Kung probinsya naman, syempre wala naman yan. Diba? Ganun nakataas yung level ng paninira nila, na yung pag-aatake nila. Ang dami. Dalawa lang ang kalaban nyo sa Duterte. Si VP Sara lang at saka si Roa Duterte. Pero ang dami nyo dyan na nagsasanay puwersa pa, yung iba, na may mga religious group pa na kung anong-ano. Ang dami nyo dyan, dalawa lang yung kalaban nyo, hindi nyo pa mapatumba. Diba? Ito naman, kay Ted Filon, panoorin natin mga kayon. Ito naman, yung after ng INC rally, syempre may mga actually may mga approval trust rating yan, di ba? Sa lahat ng mga pangulo, di ba? Kahit kay Roa Duterte lang di ba? Nung nag-exit siya, nung pagkatapos ng 6 years na panunungkulan niya sa Pilipinas, tumaas pa nga yung approval, saka yung trust rating niya. Ito naman, si BBM, Ted Filon, grabe. Binalaan na si BBM na kung wala kang gagawin, di ba? Kung wala kang gagawin, baka masisi ka bandang huli sa loob ng 6 na taon. Pakinggan natin. Medyo iniba ko lang yung boses ni medyo iniba ko lang yung boses ni Ted Filon. Pero siya pa rin yun. Kasi nadidetect Nadidetect. Hindi wala tayong makukuha ng video clip. Gaya ng ABS-CBN kanina. Yung kaninang upload ko, nadetect. 4 minutes lang na-detect. So, wala akong choice.
tinirim out ko, binura ko, sayang naman yung discussion doon, di ba? Kaya, iniba ko lang yung pitch ng boses. Si anong kahit pero kasi nga daw, walang epekto yung pagbababa ng taripa et cetera, napakahabang diskusyon, pero walang magsasabi. Di po ba na, bakit hindi natin kwentahin ito? Nang magkaalaman tayo, nasan ba talaga yung problema? Ako nag-iisip na tuloy ako ngayon na parang hindi na maganda, no? Para bagang ayaw nilang kwentahin, ayaw nilang harapin ang katotohanan dahil baka lumabas nga sa kanilang pagdinig at pagsusurit, pagdidiskusyon na ang problema dito po sa mataas na presyo ng bigas ay ang gobyerno. Yun na nga yung sinasabi ko. Dito papasok yung predatory governance, di ba? Yun yung theory na galing sa isang book na gusto kong bilhin, gusto kong basahin. Kaso ang problema, hindi available sa Pilipinas. Available lang siya sa Amazon. Kaya nananawagan ako doon sa mga viewers natin abroad, baka madali lang yung access sa inyo sa Amazon. Paki-PM nyo ako sa aking Facebook, John Malone TV. Gusto ko sanang bilhin yung libro na yon dahil gusto kong pag-aralan yung politics na yon. Yung politics sa atin sa Pilipinas, yung teorya na yon. I-PM nyo ako sa Facebook. Kasi yung predatory governance, ang sinasakop at sinasaklaw nito, na para bagang ayaw bigyan ng highest education so that people don't ask why. Diba? Kumbaga, ayaw nilang ma-maintain ka lang na ignorante. Mismo yung gobyerno na yun nagsasabi na wag natin bigyan ng highest education. Nang sa ganun, manalo at manalo pa rin tayo. Kasi, ignorante. Diba? Hindi na nagiging matalino yung mga botante. So, every time na pupunta sila, mas madali sila mangako kasi sila lang yung matalino. Tapos yung mga nasasakupan, lalo-lalo na sa mga probinsya, yung mga hindi masyadong abot na mga internet. Diba? So, ganun parang sinasadya. Saka yung medical, what if hindi na talagang sinasadya ng gobyerno na wag ibigay yung serbisyong pang medical para nang sa ganun, umasa lang tayo ng umasa sa ayuda. Di ba nakakalungkot? Di ba? Parang ganun PM nyo ako mga kayon kung meron kayong mabilis dyan yung Amazon.com sa inyo. Nang sa ganun, may papabili lang akong libro. Tapos padala lang siguro sa akin dito sa Maynila nang makapag-aral din ako. Kasi gusto kong ma-involve sa politics, mag-aaral din ako. Nang sa ganun, pag umarap ako sa inyo, talagang may sense yung sinasabi natin. Hindi tayo basta-basta fake news. Okay, tuloy na natin to. Kasi magtataka ka, di ba, kung bakit yung sinasabi po ng grupo nag-aral dito, hango sa kanilang datos, ba't di nila ginagawa yung pag-aaral na yun? At sila po ngayon naghahanap na masisisi, di ba, na retailers. Okay. Pinagbubuntunan nila ng galit. Sabi mo, ba't di sila magkwenta? Para magkaalaman, kagaya ng ginagawang pagkwenta ng FFF, nagpresenta ng data. Sumagot sila. Kasi nga law sila ay super kinta, hindi sila super kwenta. Nagtataka lang ako, ang tawag sa kanila, murang pagkain super committee. Pero pinag-uusapan nila, puro mahal na pagkain. Saka yung mga yan, hindi matatawaran kanilang mga kwalifikasyon. Kung bakit pinag-aaralan nila, nilalabas sila yung mga datos, pero wala akong marinig na solusyon. At kung anong gagawin para mapanagot kung sino may kasalanan dito sa mataas na presyo ng bigas. Saka ang tagal, biriin mo, ang tagal nilang pinoproseso to the point na nagkakandaleche-leche na. Diba? Nagkakandaleche. Huwag na kayong umasa yung bigas magiging 20. Pusa, tanga lang maniniwala dyan talaga. Diyos ko, santisimo. Hindi na mangyayari yun. Okay, sige. So, eto ho, paumanhin po, pambungad po natin to. Makasabihin na naman, di ba, ano naman niya, wala na ba talaga tayong makitang maganda? Wala nga po kasi. Kasi nga kahapon, umaasa na ako na mauungkat ito. Anyway, so mga kapatid, ano po, ngayon pong bilis nga ng oras, ganap ng 18 minutes after 6 o'clock in the morning. So, ito ho tayo ngayon, no? Maaari nating iog na ito. So, ngayon, baka mag-fiesta na ang mga ilang vloggers, ha? Gawin ka na sa ng inyo, ha? content. Kahapon, pinagfiestahan yung ating Think About It. At kung ano-ano po ang clickbait nila ng mga title, Nanay Christie, sabi ko. Mas marami pa silang commercial mismo ho sa ang tawag ba doon sa ating sarili. Oo, doon sa Talo pa yung ating sarili mismo. Ay nako, calling. Sige. Anyway, asa na ba ako? ay nandito ka pa nga rin. Ituloy mo. Ngayon po, lumabas ang pinakahuling social weather station, no, na survey doon sa Trust and Performance Ratings. Bumaba lahat, no? Bumaba si Vice VP Sara, malaking binagsak niya, pati po ang ating presidente. Pero sa loob po ng panunungkulan ng Pangulong Marcos, magmula noong June 30 ng 2022 hanggang ngayon, itong pinakamabilis na bagsak nilang pareho. So, magmula sa excellent, yan, di ba? High, ayan. And then, tawag ka rito, yung isa pang level. And ngayon po, nasa moderate. Ang next niyan, low na, mababa na. So, dito ho talaga maaari natin sabihin, kasi ako naniniwala ko sa sino mang presidente ng Pilipinas o anumang pong matataas na posisyon sa gobyerno, they have
the capability and resources to conduct monthly survey practically. Nagsasurveyan sila. May sarili silang survey firm actually. Opo, at buwan-buwan alam nila yung trust at approval ratings nila. At sigurado ako, itong ganitong mga kilos po na siguraduhin, kasi nga yung promise na 20 pesos, di na matutupad yun eh. Hindi na matutupad yun. Dahil dyan, ito nga po, di ba, ang kantyaw lagi sa gobyerno, presyo ng pagkain, bigas ang pangunahin na sanhi ng mabilis na inflation. So, may kaugnayan ito, itong ganito pong gawin na you're diverting the issue sa totoong dahilan kung bakit ba mataas ang presyo ng bigas. Makinig Right? So, ngayon, dahil dito sa isyong ito, sigurado ako, lalo pang gagawa ng kung ano man po mga pakulo itong DA na kung ano-ano, para lang po matanggal yung init sa tanggapan ni Presidente at maibaling ng taong bayan ang ating pong muhi o ang ating galit, ang diskontento sa sinasabing dahilan kung ba't mataas ang presyo ng ating pagkain. Yes. So, may kaugnayan yan. Kasi ito hong nagdaang mga araw, puro sila patalastas sa lahat ng mga dyaryo, di ba? Yung Isang buong page, doon mo na PR. mapapansin yung galaw ng gobyerno, oops, mukhang nakakaramdam sila na pumababa po yung trust and approval ratings. Ano ho ba ang implikasyon nito? Kapag po sumadlak po sa bumaba ng bumabayan, yung governance mo ay hindi matibay. Nangyari ang panahon ni Gloria Arroyo na talagang negative na ho yung kanyang trust ratings and approval ratings noon. Kaya lagi siyang aligaga, di ba? Na baka may mga nagtatangka sa kung ano-ano. Hindi magandang pangitain po yan sa isang nakaupong presidente. But again, mga kapatid, wala naman tayong gusto rin pong mangyari kung hindi nga gumanda ang buhay ng mga Pilipino. Yes. So, sino ba naman may ayaw? Sino bang may ayaw? Pero yun nga po ang ating babalikan na issue. Ba't ba ayaw niyong tumbukin yung sinasabi ng mga taong maalam sa issue at nag-aaral sa issue at nagsasabi na ito ang magiging susi paano mo malalaman kung sino talaga nakikinabang dito po sa pagbababa ng taripa at sa mataas na presyo ngayon ng bigas. Diba mga kayon? Grabe, diba? Diyos ko, sobrang kawawa talaga ng mga mahihirap. Talagang sila talaga yung number one na... well, tayo din, mga nakakaluwag-luwag. Apektado rin, syempre. Hindi naman tayo exempted. Yun nga lang, syempre, yung mga mas mahihirap, talagang sila talaga, no? Talagang wala na. Kumbaga, aasa at aasa na lang sa ayuda yun. Kasi syempre, libre yung ayuda eh, di ba? Hanggang sa akala nila, yung ayuda, galing mismo sa politiko, hindi nila alam, pera ng... total pera ng mga contribution ng mga taxes natin yon, di ba? Kaya talagang kawawa talaga ang Pilipino rito. Kaya gumising na tayo, Diyos ko, gumising na tayo. Dapat na tayong mangialam, dapat na tayong bumoses. So, About ang it. ibig sabihin, yan kaya ang dahilan? Bakit may pa-dinner? Ha? May dinner, no? Di ako na-imbita eh. Sayang. Kasi kung naimbita ka, malamang nandun tayo sa picture. Oy, magka-holding hands tayo. Apat na senador lang ang wala dun. Meron dong preset na wala sa picture. Talaga? Hindi nagpakuha? Okay. Wow, may bang inside stories mo ha? May present, di sumama doon sa picture? Bakit? Ayaw niya makita? Baka na baka nasa banyo nung nag-picture. Pero wala doon na pag-usapan ha? Doon sa dinner Sige. na iyon na Alin? tungkol sa Impeachment? tungkol sa mga ibang isyong pambayan. Okay. Ano lang to talaga, social affair lang siya. Okay. Yun ang sinasabi. Hindi pinag-usapan na, yung yung siningit mo dun sa budget, okay na yung ano na yan. Okay, sige. Ayun, okay. Anyway, sige, so, asan na ba tayo? Ay, nandito pa rin ngayon. tayo. Opo. Dito ho tayo mga kapatid sa punto nga nitong mga nangyayaring hearing na ito. So, sa June, mga kapatid, ay 3 taon na ang Pangulong Marcos. Ang bilis, di ba? Sobra. Oo. Alam niyo kung babalikan natin, si Gloria Arroyo, 9 years siya dyan. 9 years. 9 long years. Nung natapos na siya, tanong, ano ba na-accomplish natin sa infrastructure? Oo. Di ba walang release ng tren na natayo? Yung North Rail nga po, tagtad ng kontrobersya, nagkademandahan pa, di ba? Opo, umabot pa ng Supreme Court yung question doon. Yung North Rail project na overpriced, yung sinasabing train robbery na binansagan ng panahon yun, ang bilis. Nung pumalit po si Pangulong Aquino, actually, ganun din po ang naging sitwasyon na naka 6 years ka, parang you realize na para bagang kulang ang aking naabot, di ba? Kulang na-accomplish. Right? Pangulong Duterte, ganun din yun. Meron po mga carry-over na projects na talagang nagkumahog na matapos Skyway Stage 3. Nagsimula ng panahon pa ho ito ni Gloria Arroyo eh. Panahon ni Noynoy, hindi matapos-tapos ni Babe Singson kasi nga sa right-of-way issue. Kumahog. So dito po, mga kapatid, sa panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr., ganun po makakatatlong taon na po tayo. Kaya bilis-bilis pag may time. Kasi paggising mo yan, bukas makalawa, ano ba ang aking na-accomplish? Yung tulay dito sa Mindanao, pinakamahabang tulay ngayon, right? Nagsimula yan, panahon po ni Pangulong Digong din, right? Yes, opo. Hindi niya natapos. Natapos sa panunungkulan po ni Pangulong Marcos, pero anong naging imahe? 3 buwan pa lang nang binuksan, nabakbak na yung asfalto. Di po ba? So, yung po lagi yan sa administrasyon, hindi pa pwedeng pabanching-banching ka lang at puro ka lang pagbibigay doon sa mga alipores mo. Otherwise, pag natapos ka ng 6 years, baka masumbatan ka. Di ba? Na ano ba din ang ating major na na-accomplish dito? Yes. Di ba? Yun ang alam mo, ang hirap di ba? Dapat talaga ang mauupong presidente talaga o kahit anong posisyon sa gobyerno, dapat talaga ang unang iisipin yung malasakit sa taong bayan.
malasakit, priority yung mga taong bayan. Kasi una-una, yan ang mga naglukluk sa'yo eh. Di ba? Ang hirap masumpatan. Ako, kaya ayoko maging leader eh. Ayoko maging leader kasi talagang malaki ang expectation sa'yo. Na dapat talaga may gagawin ka. Di ba? Kaya nga ikaw ang leader eh. Ikaw ang highest position o kahit anumang posisyon sa gobyerno. Magbabatas ka man, barangay tanod ka man, chairman ka man, o mayor ka man, gobernador ka man. Dapat talaga ang mandato, kailangan kailangan kumilos ka. Kailangan ng priority may tama. Gaya niyan, ito, binalaan na ni Ted Pailon na baka masumbatan ka, baka sa loob ng 6 na taon wala kang nagawa, masusumbatan ka talaga. At alam natin kung sino yung mga sinusumbatan natin ng mga past president na alam natin na wala naman talagang ginawa na nagpakit lang. Di ba? Nagpakit lang, sabihin na natin na kumurakot lang, nagnakaw, nagpayaman lang, bumili lang ng bahay sa ibang bansa. Di ba? Nakakatroma yun, no? Kaya nga yung iba ayaw nang bumoto eh. Kasi ang katwiran nila, yung iboboto ko, ganun din naman. Trapo din naman. Mangungurakot lang din naman. So, ang effect, nandoon eh. Ang effect nandoon, nagsasawa, natutroma, ayaw nang bumoto, o sayang naman. Paano kung marami yung mga ganun? Diba? Pasalamat tayo, mga ilan lang yun. Kasi karamihan sa atin, yung umaasa pa na may magagawa itong mga politiko na para maiahon yung grabe naman, di ba? Ang yaman naman ng Pilipinas, hindi naman tayo mahirap na bansa. Hindi tayo mahirap na bansa. Ano yun? Mayaman yung bansa natin. Yung mga tourist spot lang natin sa Palawan, sa Boracay, sa Siargao, ang dami na pumupunta dyan. Kaya wag nyo isipin na mahirap yung bansa natin. Siguro hindi naman mahirap na mahirap, no? Kahit paano, mayaman din naman yung bansa natin. Talagang nakukurakot lang yung pera ng bayan, yung kaban ng bayan, napupunta lang sa kung kani-kanino. Diba? Pero mo yung contribution natin sa tax, sa PhilHealth, sa SS, diba? Nagagamit nila yung mga pondo-pondo, o nababalik din naman sa atin yung iba. Pero imagine mo, ang dami pa rin mahirap, diba? Doon nga papasok yung predatory governance na teorya na yan diba? Kaya minsan, minsan ayaw mong isipin na parang hindi na tao yung may diferensya. Parang yung mismong gobyerno na di ba? Parang gobyerno na yung nagpapahirap, di ba? Alam niyo yun, yung mga ganong klaseng thinking na bakit ganon? Wala, may gustong magbago, iisa lang. Siyempre, kakayanin ba niya yun? Siyempre, hindi niya kakayanin yun. Di ba? Kaya ang hirap, sana merong lineup na talagang pagkaupo ng isang matino, pak, papalitan lahat ng mga talagang tiwali. Kaso, sasabihin nila, siyempre, kailangan due process. Di ba? Ang hirap tanggalin. Dapat appoint na lang no? Appoint na lang. Saka hindi dapat 6 years lang. Talagang minsan, yung sa laki ng problema ng Pilipinas, parang hindi kayang-kayanin ng 6 years Di ba? Parang siguro kahit pa paano, 9 years, baka pwede pa, 1 kalahati. Di ba? Nang sa ganon, matagal yung yung panunungkulan, lalo-lalo na pagka matino talaga yung uupo, no? Pero pagka hindi matino, dapat 3 years lang. Dapat nagde-decide na kaagad yung taong bayan. Wala na mangyayari to. Huwag na nating hintayin matapos pa yung termino. Kasi ganun din sa June, yan. Gaya niya sa June, pangatlong taon na, tapos another 3 years pa ulit. Di ba? Ay, grabe. Iilan na lang yung mga tao, mga news anchor, journalist, political blogger, na mga nag-iingay talaga, na bumaboses talaga. Karamihan talaga, mas pinipili nila yung tahimik na buhay na lang. Kaso, pwede naman yun. Lahat naman ng tao gusto tahimik na buhay di ba? Kaso, kung walang mag-iingay sa mga ganyang klaseng kurakot na tiwali na mga politiko, wala Maaabuso lang tayo ng maaabuso. Nag-social media pa tayo. Pwede sana yung panahulan lang noon na kung saan tikom lang ang mga bibig ng mga tao. Nakasara lang ang mata ng mga tao at nakasarado din yung mga tenga sa mga naririnig nila ng mga katiwalian. Di ba mga kayon? Sana magtanda na to. Sana lesson na to. Sana lesson ulit to. Every election na lang, sana last na to. Laging ganun na lang yung pangarap natin. Kaya nga ako, nilalatag ko sa inyo yung mga senatorial aspirant, yung mga mayoral aspirant. Diba? Nang sa ganun, makita nyo na ito pala yung sinusuportahan nito. Ito pala yung mga plataforma niya. Kahit pa paano naman, nababanggit naman natin yung mga plataforma ng bawat kandidato. Diba mga kayon? Kung nakaabot kasi dito sa dulo ng video natin, maraming salamat sa pagtutok at pagtambay mo kahit pa paano. At huwag ka na rin mag-skip ng ads nang sa ganun makatulong ka sa mga content creator na tulad ko. Lalo-lalo na kung hindi ka
Lalo-lalo na kung ila-like and share mo itong video natin para meron tayong YouTube engagement. Maraming salamat mga kayo sa pagtutok. Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Joe Malone, TV4.